Kumusta ang biyahe nyo? Hindi ba kayo napagod? Yan na pala si Laura. Dalaga na at napakaganda pa. Noong huling beses na magpunta kayo rito ay bata pa siya at laging pinaiiyak ng mga pinsan niya. Naaalala ko po yun, Manang Cecil. Lagi kasi nila akong tinatakot na kukunin daw ako ng kapre dun sa puno ng akasya. Kaya madalas akong umiiyak. Ang dami na palang nagbago dito sa bayan. Mas dumami ang bahay at maganda na rin ang kalsada. Yun nga lang, medyo naligaw po kami ni Papa sa dami ng kanto na pwedeng likuan. Ay, nako. Sabi ko naman sa'yo huwag na nating sundin yung online map mo. Naligaw tuloy tayo. Mabuti na lamang at natandaan ko pa ang pangalan ng sitio. Kumusta pala kayo rito? Maayos naman kami rito. Naasikaso naman namin ang libing ni Lola Ada. Sayang nga at hindi kayo nakauwi. Pero ganun pa man, nabahagi na ng maayos sa mga lupain at ari-arian ng matanda. Wala namang inggitan at awayang naganap dahil ang mga anak naman ni Lola Ada ay may kaya sa buhay at lahat sa Amerika na naninirahan. May exam po kasi ako sa school. Si Papa naman may out-of-town seminar, kaya ngayon lang kami nakauwi rito. Manang Cecil, mabuti naman po at naalala ni Lola Ada na pamanahan si Papa kahit pamangkin lang siya. Aba, ang Papa mo ang pinakapaboritong pamangkin ni Lola Ada. Siya ang nag-alaga at nagpalaki sa Papa mo na parang tunay niyang anak. Magbuhat nung magtungo ang kapatid niya sa ibang bansa na ina naman itong si Adolfo, ang Lola Feliz mo, di ba? Nakita ko po yung old photo nila, si Lola Ada at si Lola Feliz. Grabe, ang ganda nilang magkapatid nung kabataan nila. At sa tingin ko, sa kanila ka nagmana dahil ang ganda mo rin, Iha. Salamat po. At halos hindi ka nalalayo sa kanilang dalawa. Teka, bakit pa ang daming lalaki nakasilip sa tarangkahan? Ano bang meron? Di ano pa ba? Sumisilay ang mga kalalakihan dito kay Laura. Aba. Ngayon lang sila nakakita ng ganyan kagandang dilag. Asahan mo nang dadagsa ang kalalakihan dito para makilala ang dalaga mo, Adolfo. Laura, huwag kang lalabas. At baka ligawan ka lang ng mga lalaking yan. Papa naman, as if naman papatol ako sa kanila. Doon nga sa campus, ang daming boys na naniligaw sa akin pero wala naman akong sinasagot. 'Di ba? Kasi alam kong magagalit ka. Nako, mabuti naman at alam mong magagalit talaga ako. Magtapos ka muna ng pag-aaral mo bago ka mag-boyfriend. At sana, yung matino rin. Ganyan kakamahal ng Papa mo. Huwag mong isiping pinaghihigpitan ka niya, ha? Alam ko naman po yun, Manang Cecil. At wala pa rin naman po sa isip ko ang pakikipag-boyfriend. Iha, bakit gising ka pa? Gusto mo ba ng gatas o kape? Hindi nga po ako makatulog ng maayos, Manang Cecil. Siguro ay namamahay lang ako. At saka masyadong tahimik at malungkot dito sa bahay. Dahil nasanay ko doon sa maingay na paligid sa inyo sa Makati, kaya naninibago ka rito. Pero mas presko po ang hangin dito at mas malamig kaysa dun sa syudad. Medyo naiilang lang po kung tumingin dun sa malaking puno ng akasya. Yun pong malapit dun sa bintana ng silid ko. Naaalala ko kasi yung pananakot ng mga pinsan ko noon. Naku, Iha, hanggang ngayon ba naniniwala ka pa rin doon? Siyempre naman po. Kahit naman dun na ako lumaki sa syudad, dala ko pa rin yung paniniwala rito sa baryo. Aba, Manang Cecil, tumingin ka po sa bintana. Sino yung lalaking yun? Gabing-gabi na. Anong ginagawa niya ron? Lalaki? Nasaan? Wala naman akong nakikita. May nakita akong lalaki dun sa puno ng akasya. Nakasuot siya ng puting long sleeves at kumakaway siya sa akin habang nakangiti. Wala naman akong nakita. Ikaw talaga. Ang mabuti pa matulog ka na. May lakad pa yata kayo ng Papa mo bukas.
Mabuti at nakadalaw na tayo sa libingan ni Lola Ada. Hindi man tayo nakauwi nung namatay siya, alam kong maiintindihan na niya tayo. Biglang nagbalik lahat sa alaala ko, mga kabutihan sa akin ni Tia Ata. Nakakalungkot lang dahil wala na siya. Sana nagkaroon pa ako ng panahong makasama siya ng mas matagal nung nabubuhay pa siya. Wala na tayong magagawa, Papa. Ganun talaga ang buhay eh. Alam mo, Papa, hindi ako makatulog dun sa bahay ni Lola Ada. Oh, Iba ang pakiramdam ko kapag gabi. Tapos kagabi, may nakita pa akong lalaking kumakaway dun sa may punong akasya. baka naman isa lang yun sa mga tambay na gustong magpa-cute sa'yo. Nako, huwag kang mag-entertain ng kahit na sinong lalaki dito. Maliwanag ba, Laura? Siyempre naman, Pa. Alam mo naman priority ko ang pag-aaral. Tama yan, Iha. Hindi naman requirement o prerequisite sa college ang pagkakaroon ng boyfriend. Mag-focus ka na lang muna sa pag-aaral. Ate Cecil, tapos na itong pinagawa mong bakod sa likod ng bahay. Aba, meron pala tayong bisita. Ay, oo, Ambo. Di ba sinabi ko naman sa'yo na darating si Adolfo at ang anak niyang dalaga, si Laura? Oo nga pala. Medyo ulyanin na talaga ako. Ay, iba na talaga pag tumatanda. Kumusta na, Adolfo? Guwapo ka pa rin, ha? Parang di ka tumatanda. Tagal na rin natin di nagkikita. Oo nga, Kuya Ambo. Masyado kasing naging busy sa trabaho eh. Kaya ngayon lamang kami nakauwi rito. Ay, natutuwa ako makita ka ulit. Yun na nga ba si Laura? Dalaga na pala at napakaganda pa. Ay, oo, Kuya Ambo. Graduating na yan sa college at running for cum laude. Laura, halika muna rito at magmano ka kay Kuya Ambo. Kapatid siya ni Manang Cecil mo. Mano po, Mang Ambo. Kumusta po kayo? Kawaan ka ng Diyos, Iya. Kung wala ka namang gagawin sa labas, dito ka na lamang sa loob ng bahay. Huwag ka masyadong pupunta sa likod ng bahay o lalagpas doon sa may bakod na ginagawa ko. Dahil delikado. Delikado po? Bakit po delikado? Ano po bang meron dun sa likod bahay? Basta mag-iingat ka, Iya. Dito ka na lang sa loob ng bahay para masigurado tayo. Bakit, Kuya Ambo? Saan ba dapat mag-ingat si Laura? Nako, kung ano-ano na naman ang sinasabi ni Ambo. Huwag mo ang guluhin at takutin ang bata. Halika na, Adolfo, Laura. Kumain na nga tayo. Huwag niyong pansinin ang kapatid ko dahil ganyan talaga yan. Ano ba yan? Ang ginaw naman dito. Teka nga, babangon nga muna ako para maisara ko yung bintana. Ano to? Bakit puro talulot ng bulaklak sa sahig? Ang dami at iba't ibang kulay pa. Saan ba galing ang mga to? Papa? Papa! Papa, tingnan niyo to, dali! Iha, bakit kinakatok mo ang kwarto ng papa mo? Kanina pa siya natutulog. Baka magalit sa'yo yun kapag ginising mo. Ano bang nangyari at parang nagpapanik ka? Naku, hindi po kayo maniniwala, Manang Cecil. Pero yung sahig ng silid ko, punong-puno po ng rose petals. Hali po kayo, tingnan niyo po. Dito po, Manang Cecil. Eto po, pumasok po tayo. Ayan po, Manang Cecil. Nagkalat sa sahig ang petals ng mga bulaklak. Oo nga, ano? Saan ba galing ang mga yan? Iha, lagi mo na ngang isasara itong bintana mo dahil baka merong nagbibiro sa'yo. Sino naman po magbibiro sa akin? At saka sobrang effort naman na punuin niya ng rose petals na iba't iba pang mga kulay itong sahig ng silid ko. Basta, bukas na lang natin alamin kung saan ito nagmula. Gusto mo bang doon na lang sa ibang kwarto matulog? Hindi po. Okay na po ako dito. Isasara ko na lang ang bintana. Siguro naman wala na magbibiro sa akin.
Inumin mo na tong kape habang mainit pa, Iha. Ano, nakatulog ka ba ng maayos kagabi? Opo, Manang Cecil. Hindi ko lang po maipaliwanag. Nung mahiga po ako sa kama, bigla na lang ako nakatulog. Pero pagkagising ko naman, tuyo na yung mga nakakalat na petals ng bulaklak sa sahig. Naging para na lang tuloy kalat dun sa kwarto yun. Ay, Iha. Nasabi na nga sa akin kanina ni Manang Cecil na may nakita kang petals ng roses sa silid mo kagabi. Lagi mo isasara ang bintana ng silid mo. Baka may mga tambay na nakatuwaan kang biruin. O hayaan mo. Sa makalaway, uwi na rin naman tayo. Nakakaya na kasi kay Manang Cecil. Naku, wala yun. Masaya nga ako na nandito kayo dahil meron akong nakakasama. Saka kung buhay pa si Lola Ada, ay tiyak na hindi kayo agad papauwiin nun. Salamat naman, Manang Cecil. Gagala ako sa bayan at maghahanap ng kahit anong mabibili. Gusto mo bang sumama, Laura? Gusto ko po sana, Papa. Kaso ang kalat dun sa silid ko kaya tutulungan ko munang maglinis si Manang Cecil. Oo siya. Mag-ingat kayo rito at huwag kayong magpapapasok ng mga loko-lokong lalaki dyan sa tabi-tabi. Huwag kang aalis, Laura, ha? Dito ka lang at samahan mo si Manang Cecil. Opo, Papa. Saan naman ako pupunta? Dito lang naman po ako, don't worry po. Iha, dito mo ilagay ang mga tuyong talulot para masilaban. Mainam na masunog ang mga yan, lalo't hindi naman natin alam kung saan yan ang galing. Bakit po, Manang Cecil? Kung hindi ito galing sa mga lalaking taga rito, saan po ito pwedeng manggaling? Alam mo, Laura, maraming bagay ang nangyayari sa ating paligid na mahirap ipaliwanag. Sa ngayon, hindi pa ako sigurado kung saan talaga ito galing. Pero hayaan mo, Iha. Kapag sigurado na ako, hindi ako mag-aalinlangan na sabihin sa iyo to. Salamat po. Medyo naguguluhan ako pero iniisip ko na lang na lilipas din ang lahat ng to. Tama ka, Iha. Lilipas din ito. Pero sa ngayon, pumasok na tayo sa loob at masyadong malamig dito sa labas. Mabuti pa nga po. Kakaiba lang ang lamig dito sa probinsya. Hindi katulad dun sa amin na mainit ang singaw ng hangin. Naku, tama ka dyan. Iba talaga dito sa probinsya. Sariwa pa rin ang hangin at ramdam mong malapit ka sa kalikasan. Manang Cecil, nasa si Laura? Kumain na ba siya? Nasa kwarto niya. Nakita ko siyang pumasok sa kwarto pagkatapos maghapunan. Papa! Laura, ano ba nangyari dyan? Diyos ko po! Ano bang nangyayari, Laura? Laura, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ka sumigaw? Papa! Ano to? Sinong naglagay nito sa kama ko? Siyang galing yan. Isang basket ng mga gintong alahas. Sino nagdala nito sa silid mo? Hindi ko po alam, Papa. Basta ang alam ko lang, sinara ko ang bintana bago ako maligo. Paglabas ko ng banyo, nakita ko na yung basket ng alahas sa kama ko. Sino naman kaya ang may-ari ng mga ito? Baka nakaw ito at iniwan dito sa silid mo para ikaw ang siyang mapagbintangan. Teka, pero sino naman ang gagawa ng ganun at bakit nila gagawin yun sa'yo? Malaking pera ang halaga ng mga alahas nito. Isa itong kayamanan. Pero sino kaya ang siraulo nag-iwan nito dito? Teka. Ano nangyari? Bakit umiitim ang mga alahas? Sus Mariosep, ang mga alahas nagiging lupa. Ano ito? Bakit naging lupa ang mga alahas? Ano bang kapapalagan ang nangyayari dito? Lumayo kayo dyan! Kailangan nating itapon ang mga ito sa labas. Malinaw sa akin ang lahat. Si Laura ay maaaring nakakatuwaan ng isang elementong nakatira sa mga puno. Ano? Alam mo, mahirap ipaliwanag, pero ang mga talunot ng bulaklak at ang mga alahas ay isang uri ng panunuyo. Elemento? Anong elemento? Kapre? Multo? Natatakot na po ako.
Umalis na tayo rito, Papa. Nay, bukas ang tanghali. Aalis na tayo. Kung ano man ang elementong yan, dapat na matigil. Siguro ay mas mabuti nga na ilayo mo na agad si Laura sa lugar na ito. At sana rin ay maging madali sa inyo ang pag-alis. Kung ano man namang nangyari, ay hindi na ito magandang biro. Kawawang anak ko para paglaruan ng ganito. Bukas na bukas din alis na kami para makaiwas. Kung yan ang makabubuti para kay Laura, mainam pang lumayo na kayo hanggat hindi pa lumalala ang sitwasyon. Manang Cecil, pasensya ka na sa abala at gulong na idulot namin. Kung may pagkakataon ay maaari kang bumisita sa amin. Bukas ang aking tahanan para sa iyo. Adolfo, kahit kailan ay hindi kayo naging abala sa akin dito. Para na rin kitang anak, kaya't masaya ko na makita at makasama kang muli. Ako na lamang ang humihingi ng paumanhin sa mga bagay na hindi natin kayang ipaliwanag. Sadya lamang na mahiwaga ang mundo. At hindi lamang mga tao ang naninirahan dito. Higit sa lahat, maraming mga pangyayaring nagaganap na hindi sakop ng ating pangunawa. Naintindihan ko. Lumaki rin naman ako dito sa probinsya at hindi ko itinatakwil ang mga paniniwalang yon. Ayoko lamang na magdulot ito ng takot kay Laura. Lalo't hindi siya sanay sa ganitong sitwasyon eh. Buti pa'y tutuloy na kami, Manang Cecil. Maraming salamat. Manang Cecil, maraming salamat po sa pag-aasikaso sa amin ha. Napakabuti niyo po. Sana kayo naman po ang dumalaw sa amin doon. Walang anuman. O siya, lumarga na kayo at baka gabihin pa kayo sa daan. Pero, sandali lang anak at parang sumasakit ang ulo ko eh. Papa, ayos ka lang ba? Bakit bigla kang namutla? Nahihirapan ako huminga, anak. Saka nahihilo ako, parang naggapoy ang aking pakiramdam. Papa! Hala, Papa, ang taas ng lagnat mo. Bakit bigla ka naman yatang nagkasakit? Hindi ko alam. Okay naman ang pakiramdam ko kanina. Naku, masama ang kutob ko. Baka kumikilos na ang elemento para pigilan kayo sa pag-alis. Nauuhaw ako. Kailangan ko uminom. Papa! Manang Cecil! Tulong! Nawala ng malay si Papa! Kumilos na talaga ang elemento, Laura. Hindi kayo hahayaang makaalis. Halika, ipasok natin sa loob ang papa mo. Ito na nga ang kinatatakot ko. Dok, kumusta po si Papa? Mataas ang lagnat ng iyong ama kaya huwag mong kalimutang painumin siya agad ng gamot. Kapag bukas hindi pa umayos ang kanyang kondisyon, dalhin niyo na agad siya dun sa klinik sa bayan. Sige po. Salamat po, Dok. Walang anuman, Iha. Tutuloy na ako at meron pa akong pasyente sa kabilang barangay. Huwag mong kalimutang i-monitor ang kondisyon ng papa mo, ha? Aalis na ako. Nako, hindi naman doktor ang kailangan ng ama mo, kundi isang albularyo. Yang sakit niya ay tiyak na gawa ng lalaking nagbabantay sa'yo. At hindi ka niya hahayaang makaalis dito ng basta-basta. Totoo po ba yun, Manang Cecil? Oo, Iha. Alam kong mahihirapan kayong umalis dito dahil hindi papayag ang elementong yun na basta kang lalayo sa kanya. Gulong-gulo na po ako. Ano ba ang elementong yun? Sino ba siya? Paano ko ba siya makakausap? Kailangan makausap ko siya para masabihan ko siya na itigil na niya ang lahat ng to. Iha, yun ang hindi namin alam. Pero kung sakaling makausap mo siya ay wag kang sasama sa kanya. At lalong wag mong tatanggapin ang material na bagay na ibibigay niya sa'yo. Huwag mo rin kakainin ng anumang pagkain iaalok niya sa'yo. Ang iyong Lola Ada, nagustuhan din ng isang elemento. Tumigil lang ito nung umalis siya at nagtungo sa ibang bansa. Pagbalik niya nag-asawa na siya agad kaya't hindi na siya ginulupan nito. Paano naman po ako? Kailangan ko bang mag-asawa agad para hindi na niya ako guluhin? Kawawa naman si Papa.
Pati siya nadamay ng dahil sa akin. Yan ba ang isang bawal, Iha? Bawal kang makitaan ng kahinaan ng loob. Dahil lalo itong gagamitin niya para sa'yo, para mapasuko ka. Kaya tatagan mo ang iyong sarili at labanan mo ang iyong takot. Bakit ganun? Hindi naman gumagaling o nagbabago ang kondisyon ni Papa sa iniinom niyang mga gamot. Ilang araw na rin siyang may sakit. Sabi naman sa ospital, normal ang lab test niya. Pero bakit ganito ang kulay ng balat niya? Parang nagiging sanga ng kahoy. Natatakot na ako. Ibalik na natin si Papa sa ospital. Kahit dalhin pa natin sa ospital ang iyong ama, ay wala silang magagawa doon. Hindi ordinaryong sakit ng kalaban natin dito. Mabuti pa't puntahan ko lang ang kaibigan kong albularyo at ipapasuri ko ang iyong ama. Iha, huminahon ka muna. Kumain ka kahit konti. Kaninang tanghali ka pa hindi kumakain eh. Baka ikaw naman ang magkasakit. Hindi po ako nagugutom, Manang Cecil. Sobrang nag-aalala po ko kay Papa. Kawawa naman siya. Iha, magiging maayos din ang lahat. Hintayin niyo ako at susunduin kong kaibigan kong albularyo sa kabilang bayan. Siguraduhin yung nakasara mga bintana at pintuan habang wala ako. Mag-ingat ka, Ambo. Mainit ang mata sa atin ng elemento. Tiyak na nakamasid lang siya sa atin ngayon. Ang elementong yon, makapangyarihan po ba siya? Kung ang elementong yon ay isang engkanto, tiyak na makapangyarihan ito. Kung dumating man ang oras na magharap kayong dalawa, tanggihan mo lahat ng iaalok niya sa'yo. Wag na wag mong tatanggapin. Nag-aalala ko na baka lahat tayo saktan niya. Ang kagandahan mong yan ang bumihag sa kanya. Huwag kang matakot dahil lalo lamang siyang lalakas. Laura. Laura. Halika. Huh? Saan galing ang boses na yun? Sino ka? Bakit tinatawag mo ako? Halika, Laura. Samahan mo ako dito sa labas. Ano to? Bakit parang hinihila mga paa ko na parang tumatayo ako at naglalakad mag-isa? Halika, Laura. Gusto kitang makasama. Huwag kang matakot sa akin. Hindi kita sasaktan. Hindi ko mapigil ang mga paa ko. Kusa akong humahakbang kahit ayaw ko. Mga Ambo! Manang Cecil! Tulungan niyo ako! Diyos ko! Anong gagawin ko? Nananaginip lang ba ako? O totoo ba nangyayari to? Laura, lumakad ka patungo sa akin. Nandito ako sa labas, sa ilalim ng punong akasya. Nais mo ako makita, di ba? Ito lang yung pagkakataon na masilayan ako. Wala, ayun nga siya. Nasa ilalim siya ng punong akasya. Sino ang lalaking to? Matangkad siya at gwapo. Halika, Laura. Masaya ako dahil gusto mo akong makita. Sino ka ba? Ikaw ba ang naglagay ng talulot ng mga bulaklak sa kwarto ko? Ikaw rin ba ang naglagay ng isang basket ng gintong alahas sa kama ko? Laura, ako si Lucio. At nais kong malaman mo na gustong gusto kita. Ako ang nagdala ng lahat ng yon sa iyong silid. Dahil gusto kong mapansin mo ko. Gusto kong malaman mo na nandito lamang ako sa iyong paligid. Nagmamasid at tumahanga sa iyo. At ikaw rin ang nagbigay ng sakit sa aking ama? Tama ba? Oo, Laura. Dahil natakot ako na baka ako'y iyong iwan.
Pasensya na ngunit sa sobrang lungkot ng buhay ko kaya nung makita kita ay nagkaroon ako ng kakaibang kasiyahan na hindi ko maunawaan. Gusto ko manatili ka rito. Gusto kong lagi kang malapit lang sa akin. Gusto kong isama ka sa aking tahanan. Lahat ay kaya kong ibigay sa'yo. Alahas, ginto, kayamanan. Kahit ano pang naisin mo ay handa kong ibigay. Pasensya na. Ngunit wala akong ibang gusto. Pagalingin mo ang ama ko dahil mahalaga siya sa buhay ko. Sumama ka sa akin at pagagalingin ko ang iyong ama. Halika, Laura. Ipapasyal kita sa aking simpleng tahanan. Tiyak na magugustuhan mo ron. Hindi ako pwedeng sumama sa'yo. Hindi pa kita lubusang kilala. Hindi ko alam kung anong klase kang nilalang. Saka na tayo mag-usap kapag binawi mo na ang binigay mong karamdaman sa aking ama. Bakit? Ayaw mo ba akong makasama? Ayoko! Masama ka dahil binigyan mo ng kakaibang sakit ang ama ko. Laura! Laura, bumalik ka dito! Laura! Hindi mo ako matatakasan. Anong nangyari sa akin? Natagpuan ka ni Ambo na nakahandusay at walang malay dun sa harap ng bahay. Ayos ka lang ba? Di ba't sabi ko sa'yo, huwag kang lalabas. Kahit hindi siya lumabas ay gagawa pa rin ng paraan ng elemento para makapalabas siya. Tilawag ka niya, hindi ba? Tama ba ako, Laura? Opo, Mang Ambo. Tinawag niya ako kanina. Hindi ko alam kung panaginip lang ba yun o totoo na. Pinilit kong sumigaw at paulit-ulit ko kayong tinatawag pero walang nakakarinig sa akin. Ang mga paa ko, hindi ko mapigilan. Parang may sariling isip na humahakbang. Naglakad ako patungo sa lalaking naghihintay sa akin sa ilalim ng punong akasya. Dahil ikaw ay dinala niya sa loob ng kanyang dimensyon. Nakaharap mo ba siya? Opo. Isang gwapong lalaki na matangkad. Parang isang prinsipe ang itsura niya. Inamin niya sa akin na siya ang naglagay ng mga talulot at ng mga alahas sa silid ko. Inamin din niya sa akin na siya ang nagbigay ng sakit kay Papa. Sana ay nakiusap ka sa kanya na alisin ang sakit ng iyong ama. Gagawin lang daw po niya yon kapag sumama ako sa kanya. Ang pangalan niya ay Lucio at alam ko makapangyarihan siya. Si Lucio ay isang engkanto at mukhang tuso ang isang ito. Ginagamit niya ang iyong ama para mapasunod ka sa kanyang nais. Ngunit, wag na wag kang sasama sa kanya dahil hindi ka na makakabalik pa dito. Para kang bulan na maglalaho at hindi ka na makikita pa. Bakit ako pa kasi? Kung alam ko lang na magkakaganito, sana hindi na ako nagpumilit sumama kay Papa. Iniiwan na niya kasi ako pero ako itong matigas ang ulo at pilit na sumama sa kanya. Sana nga naiwan na lang ako. Sana hindi nangyari ang lahat ng to. Laura, huwag kang panghinaan ng loob. Nandito kami para tulungan ka. At isa pa'y, sinusuri na ng kaibigan naming albularyo na si Tonyo ang kondisyon ng iyong ama. Magtiwala tayo sa kanyang kakayahan. Tama! Tiwala sa isa't isa kailangan natin ngayon. Huwag tayo magpapadaig sa mga takot at pangamba. Dahil lalong lalakas ang engkantong nagkakagusto sa'yo. Mananaig sila at matatalo tayo. Ikaw pala si Laura. Oo po. Maganda ka talaga. Salamat At hindi nakapagtataka na pati ang kanto ay magkagusto sa'yo. Alam mo, ang mga katulad nila ay para mga tao rin. Naghahanap ng pag-ibig. Yun nga lang ay hindi talaga maaari magsama ang normal na tao at mga elementong nakatira sa ibang dimensyon.
Mang Tonyo, kumusta po si Papa? Sana mabuti ang kalagayan niya. Sa ngayon, ay kumamit ako ng espesyal na insenso gawa sa iba't ibang mga halamang ugat. Ang usok nito ay mabisang pampapapa ng lagnat. Hayaan mo lang itong nakasinti sa tabi ng iyong ama. Nilagyan ko rin ng espesyal na lakis ang kanyang mga braso upang mawala ang pagiging animoy kahoy ng itsura nito. Ngunit hindi ko alam kung hanggang kailan na epekto at tatagal ang mga gamot na ibinigay ko. Ano po ba ang pinakamagandang gawin para bumalik sa dati ang papa ko? Walang ibang paraan. Kailangang makumbinsi mo ang engkantong si Lucio na alisin ang sakit na ikinawad niya sa iyong ama. Hindi ko po alam kung paano yan gagawin, pero susubukan ko po. Tatandaan mo lang, huwag mong tatanggapin na mga regalong kanyang iahandog. Huwag ka rin magpapabulag sa kanyang pisikal na inyo. Nililin lang ka lamang niya. Opo, nauunawaan ko po. Salamat sa mga tulong nyo. Yun nga lang, sobrang komplikado ng sitwasyon. At kahit sa panaginip ko, hindi ko inaasahan na mahaharap ako sa ganitong pangyayari. Magiging maayos din ang lahat. Bukas ay panibagong araw na naman. Bagong pag-asa ang naghihintay sa atin. Ang totoo, natatakot po ako na baka anumang oras tawagin na naman niya ako. Eto. Isuot mo muna ang kwintas na ito. Mabisa itong proteksyon laban sa masasamang elemento. Bigay sa akin yan ng yumaw kong ama. Paprotektahan ka ng kwintas, kaya't huwag kang mag-alala. Mabuti naman at bumaba na ang lagnat ni Papa. Mukhang effective tong espesyal na insenso Pati na rin ang langis na ipinahid sa kanya. Teka, merong isang basket ng prutas sa pintuan. Tiyak na kay Lucio na naman galing to. Buisit na Lucio yan. Hindi na siya nakakatuwa Hindi na siya nakakatuwa. Lucio, lumabas ka riyan! Magpakita ka sa akin! Ano na naman tong prutas na to? Huwag ka nang magpagod na magbigay ng kung ano-ano dahil hindi ko yun tatanggapin! Laura, mabutit pinuntahan mo ako rito. Nasaan ka? Magpakita ka! Nandito ako, Laura. Sapat nang naririnig mo ang boses ko. Huwag kang mag-alala. Ikaw lang ang nakakarinig sa akin. Tigilan mo na ang panggugulo sa akin, Lucio! Hindi ako natutuwa sa mga ginagawa mo! Bakit hindi mo kinain ang mga prutas na ibinigay ko sa'yo? Ang lahat ng yun ay bagong pitas sa bakuran ng aking tahanan. Kailangan mong kumain ng prutas upang lumakas ang iyong katawan at hindi ka magaya sa iyong amang may sakit. Ikaw ang dahilan kaya may sakit ang papa ko! Huwag ka na magpaka-inosente dyan! Galit ka ba? Lalo kang gumaganda kapag ika'y nagagalit. Huwag kang mag-alala. Walang laso ng mga prutas na yon. Kunin mo ang mansanas dyan sa basket. Ako mismo ang pumitas niyan para sa'yo. Tikman mo. Kahit isang kagat lang. Hindi ako mahilig sa mansanas! O sa kahit na anong prutas, Lucio! Ang gusto ko lang, pagalingin mo na ang papa ko! Wala naman siyang kasalanan sa'yo! Alam mo ang gusto kong kapalit, Laura. Sumama ka na sa akin at pagagalingin ko ang iyong ama. Eto, magpapakita ko sa'yo
Bigla siyang lumitaw sa harap ko. Napakagwapo niya talaga. Lalo na sa malapitan. Halika, Laura. Abutin mo ang kamay ko. Ayoko! Ayoko sumama sa'yo! Abutin mo na ang kamay ko para makaalis sa tayo. Hindi pwede! Ayoko sumama! Wala namang magagawa ang pagtanggi mo, Laura. Kusa nang kikilos ang katawan mo para sumama sa akin. Hindi! Kusang umangat ang kamay ko papunta kay Lucio. Ayoko! Hindi ako sasama sa'yo, Lucio! Encanto! Umalis ka! Bitaw mo si Laura ngayon din! Bumalik ka na sa pinanggagalingan mo! Eto kasi, isasabol ko sa ito. Ayaw mo siya! Mang Tonyo! Tigilan mo ang mortal na ito dahil hindi siya para sa'yo. Hayaan mo na siyang mabuhay ng tahimik at payapa! Pakialamero! Si Laura ay sa akin lamang. Hindi ako papayag na ilayo niyo siya sa akin. Huwag niyo akong kakalabanin dahil masama ako kung magagalit. Titiyakin kong hindi niyo kakayanin ang ganti ko. Ang lakas ng hangin. Tatangin tayo, Laura. Abutin mo kamay ko. Bilisan mo. Kung sasama sa kanya at ikaw, Encanto. Hindi kami papayag na makuha mo ang dalagang ito. Umalis ka na at bumalik ka sa pinanggalingan mo. Hindi ganun kadali. Ang akala mo ba ay matatalo mo ako? Sige, Laura. Sumama ka sa kanya. Tingnan natin kung magiging mabuti pa ang lagay ng iyong ama. Laura, halika na. Delikado ko manarating kang kasama siya. Huwag kang magpapadala sa mga sinasabi niya dahil nililin lang ka lang niya. Huwag kang titingin sa kanyang mga mata. Tama. Tuwing napapatingin ako sa mga mata ni Lucio, parang nawawala ako sa sarili ko. Para ako nahihipnotismo. Laura, abutin mo ang kamay ko. Opo, Mang Tonyo! Halika, tibayin mo binti mo para hindi ka matakay ng malakas na hangin. Tumakbo ka ng mabilis, Laura! Tumakbo! Opo! Laura! Laura, bumalik ka dito! Laura! Laura, sorry anak kung wala akong magawa para matulungan ka. Umalis ka na rito at hayaan mo na lamang ako. Papa naman, hindi ko naman magagawang iwan ka rito. Kumusta na po ang pakiramdam mo? May masakit pa ba sa'yo? Masakit ang buo kong katawan. Nag-aalala lamang ako sa'yo. Baka kunin ka ng Encanto sa akin. Huwag kang sasama sa kanya dahil tiyak na hindi ka na makakabalik pa. Hindi ko na nga po alam kung anong gagawin ko. Ilang beses na ako nagsabi sa kanya na pagalingin ka. Pero paulit-ulit niyang sinasabi sa akin na para gumaling ka, kailangan kong sumama sa kanya. Hindi ko naman matitiis na makita kitang ganito. Papa. Mabuti ang Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Malalagpasan din natin ang problemang ito. Opo. Manalig ka lang sa kanya at huwag kang bibitiw. Opo. Sa pagkakataong ito ay siya ang magiging sandalan at tagapagtanggol mo. Opo, Papa. Alam kong hindi tayo pababayaan ng Diyos. Alam kong gagawa siya ng paraan para maging maayos ang sitwasyon natin. Merong kasiguraduhan sa Diyos. Siya ang dakilang manggagamot. Laura. Pa? Laura. Wala akong maramdaman sa aking mga binti. Diyos ko po! Ang binti ni Papa! Nagiging parang kahoy na rin sa tigas! Anak, ano nangyayari sa binti ko? Bakit ganyan? Bakit parang naging tila sa ng puno kahoy ang mga binti ko? Kagagawa ni Lucio to, Papa! Ano? Hindi talaga siya titigil! Hanggang hindi ako sumasama sa kanya! Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari sa'yo, Papa! Paupusta ang langis.
Nilagyan ko ang binti ang iyong ama upang hindi na masyadong kumalat ang pagiging mistulang kahoy na itsura nito. Mukhang lalong nagalit si Lucio sa pakikialam ko. Katulad na sinabi ko sa inyo, hindi titigil ang engkantong yan hanggang hindi nakukuha ang kanyang nais. Ibang magkagusto ang mga engkanto. Lahat ng panggigipit at panglalamang ay gagawin nila upang makuha ang kanilang gusto. Nandito lamang sila sa paligid. Galit na galit siya at nagbabanta. Ano na pong gagawin natin? Gagawa ko ng bilog na hugis dito sa sahig gamit ang uling na ito. Nagawa sa sanga ng punong akasya kung saan siya madalas magpakita sa iyo. Parinig ka. Tumayo ka rito at huwag kang lalabas sa bilog. Hindi ko po naiintindihan pero sige po. Tatayo ako sa gitna ng bilog na ginuhit na yan. Oo. Diyan. Diyan ka. Opo. Isa itong proteksyon. Diyan ka lang sa loob ng bilog at huwag kang lalabas. Paparating na siya. Ay, Diyos ko po! Ang lakas ng hangin! Yung mga ganigang paligid! Nabasag na ang mga kagamitan! Nandito na siya. At galit na Laura. Huwag kang lalayo sa akin. Huwag kang lalabas sa bilog na guhit. Kukunin ka niya ng sapilitan. Laura! Tulong! Papa! Sige, Papa! Tumilapon siya! Nahulog siya sa kama! Papa! Laura! Huwag kang aalis sa tabi ko! Dito ka lamang sa guhit! Mapapahamak ka! Sa ngalan ng Panginoong lumikha, umalis ka at layuan mo kami elemento ng kadiliman sa ngalan ng Panginoon! Lumayo ka sa amin at lisanin kami ngayon din! Lucio! Tama na! Huwag mo silang idamay sa galit mo! Huwag mo silang saktan! Sige na! Pumapayag na ako sumama sa'yo, Lucio! Tama na! Laura. Anak. Laura, tumigil na siya. Humupa na ang kanyang galit. Wala na. Wala na siya. Umalis na siya ng tuluyan. Ayos lang ba kayo? May nasaktan ba sa inyo? Adolfo, nasaktan ka ba? Ayos lang naman ako. Sorry, Manang Cecil. Pasensya na po kung nadamay pa kayo sa gulong ito. Laura, bakit ka pumayag na sumama kay Lucio? Dahil hindi siya titigil. At natatakot ako na baka pati kayo mapahamak pa. Ayokong pati kayo masaktan pa ng dahil sa akin. Halika rito, Laura. Huwag kang umiyak. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kumusta na si Laura? Ayun, nakatulog sa sofa dahil sa matinding pagod. Mainam na rin na nakapagpahinga siya. Para saan ba yung dinidigdik mo? Ito ay asin na kung tawagin ay banal na asin. Nagmula pa ito sa isang tagong kuweba kung saan ay dinadaluyan ng tubig anat. Mahusay itong pantaboy sa mga masasamang elemento. Kung napapansin mo ay namuo ito na parang bato at kailangang pangdikdikin para maging pino. Pagkatapos ay haluan ko ito ng pinulbos na black tourmaline. Kung seryoso nga si Laura na sumama kay Lucio, ay magagamit niya ito para protektahan ang kanyang sarili. Matapang na bata yang si Laura. Sana lang ay malakas ang pananalig niya at hindi siya mabulag sa makikita ng kanyang mga mata. Sa ibang probinsya kung saan ako ay nagpula, ay maraming kaso ng mga kababaihan ang nawawala dahil nililigawan sila ng mga engkanto. May ilang nakaligtas at isa lang ang kanilang mga kwento. Dinadala raw sila sa gintong palasyo at nireregaluhan ng magaganda at mamahaling mga bagay. Paano daw sila nakaligtas? Sa pagtangki. Yan ang tanging paraan para manalo sa engkanto. Marami na akong naranasan na kababalaghan dito sa ating lugar.
Nakakita na ako ng mga duwende, tekbalang, ngis-ngis at kapre. Pero ngayon lang ako nagkaroon ng ganitong karanasan sa isang engkanto. At masasabi kong hindi ito biro. Makapangyarihan talaga sila at kaya nilang manakit ng isang normal na tao. At kaya rin nilang pumatay kung nanaisin nila. Patapos na itong ginagawa ko, magpahinga ka na, Cecil. Sa ngayon ay wala na si Lucio sa paligid. Matatahimik na tayo. Pansamantala. Nasira mga karamihan ng gamit dito sa bahay. Parang dinaanan tayo ng bagyo. Ang galit ni Lucio ay parang bagyong nanalasa dito sa atin. Mabuti na lamang at walang nasaktan o napahamak sa ating lahat. Iyon na lang ang isipin natin. Madali namang kumpunihin at palitan ng mga bagay na nasira. Kung sa bagay, tama ka dyan, ate. Sa ngayon ay nag-aalala ako at naawa para kay Laura. Hindi niya alam na sobrang delikado ng sakripisyo gagawin niya. Marahil ay alam ni Laura ang panganib na dulot ng gagawin niya. Natatakot lamang siya na baka pati tayo ay pagbalingan at saktan ng engkanto. Ngunit ang desisyon ay nabitawan na niya at hindi na ito maaaring bawiin pa. Nakita mo naman kung gaano kalakas si Lucio. Yan ang hirap kapag sobrang ganda at sobrang gwapo. Pati ibang elemento ay naaakit sa kanilang pisikal na anyo. Teka, ate, di ba may nagkagusto rin sa'yo ngis-ngis nung araw? Paano yung nagkagusto sa'yo? Ba hindi ka naman maganda. Aba, damuhong to. Maganda ako noon, kaya nagustuhan ako ng ngis-ngis. Wag mo nga akong asarin dyan. Baka mas madaling pakiusapan ang mga ngis-ngis. Alayan mo lang sila ng buhay na manok at buhok, tatahimik na sila. Kaibahan dito sa engkanto na makulit at hindi natitinag. O siya, tawagin mo na si Laura at sabihin mong lumipat na dito sa ating silid. Baka nangangawit na siyang mamaluktot doon sa maikling sofa. Meron na namang basket ng prutas at kahon ng gintong barya dito sa labas ng pinto ng bahay. Hindi talaga titigil sa panggugulo si Lucio. Isusoli ko to sa kanya. Lucio! Kunin mo na to! Salamat! Pero hindi ako mahilig sa prutas at gintong barya. Laura, bakit ang aga-aga yung init-init ng ulo mo? Lalo ka tuloy gumaganda sa paningin ko. Kunin mo na tong mga regalo mo! At sana wag mo na silang guluhin katulad ng ginawa mo! Pumapayag na ako sumama sa'yo! Pero gaya ng usapan natin, alisin mo na ang sakit na binigay mo sa papa ko! Mamayang hapon magkita tayo! Sasama ako sa'yo! Salamat at napagtanto mo na rin na ito ang pinakatamang gawin. Huwag kang mag-alala, Laura. Dahil magiging masaya ka sa tahanan ko. Wala akong ibang gusto kundi maging mabuti ang kalagayan ng papa ko. Siya ang pinakamahalaga sa akin higit sa lahat. Huwag kang mag-alala, Laura. Tutuparin ko ang aking ipinangako. Basta't tuparin mo rin ang sa iyo. Tutuparin ko ang salitang binitawan ko. Magkita tayo mamayang hapon. Kung ito ang ikasisiya mo, pagbibigyan kita. Makinig ka sa akin, Laura. Hindi kami sakayon sa iyong desisyon na sumama kay Lucio. Ngunit dahil wala namang makapipigil sa kanya kundi ikaw lamang, narito ang mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag sumama ka na sa kanya. Una, huwag mong kakainin o titikman ng anumang pagkain na iaalok niya sa iyo. Kapag kinain mo ito,
ay mapapasailalim ka sa kanyang mahika at mahihirapan kang makabalik dito. Ikalawa, huwag kang tatanggap ng mga alahas at ginto o kahit anong bagay na nakaakit mula sa kanya. At ikatlo, huwag kang maniniwala sa mga bagay na nakikita ng iyong mga mata. Ang gwapong mukha, ang nakakaakit na tinig, ang nagniningning na mga mata, lahat ng ito ay panlililang lamang. Tatandaan ko po ang lahat ng biling nyo, Mang Tonyo. Huwag kayong mag-alala, dahil babalik ako agad. Pakiusap po, kayo na po muna ang bahala kay Papa habang wala ako. Eto, dalhin mo ang banal na asin na ito. Gamitin mo ito kung sakaling saktan ka niya o gawa ng masama. Isamoy mo ito sa paligid upang masira ang kanyang tahanan. Sige po. Natatakot ako pero gagawin ko ang lahat ng sinabi niyong Mang Tonyo. Ingatan mo ang iyong sarili at huwag kang bibitiw sa pananalig mo sa ating Panginoon. Isuot mo ang kwintas na ito bilang proteksyon. Tama yun. At isa pang mahalagang paalala, walang makatatalo sa pusong may paninindigan. Kung ayaw mo ay ayaw mo at walang makapagbabago nito. Tumanggi ka at ipakitang hindi ka masaya sa lahat ng ibinibigay niya. Opo, salamat po sa inyo. Pangako po, babalik ako para kay Papa. Salamat at dumating ka, Laura. Kanina pa kita hinihintay. Sasama ako sa'yo. Pero tuparin mo ang ipinangako mo sa akin. Huwag kang mag-alala. Sa oras na makauwi na tayo sa aking tahanan, ay sisiguraduhin kong magaling na ang iyong ama. Halika. Sumunod ka sa akin. Ilang babae na ba ang naisama mo sa tirahan mo? Marami na rin, Laura. Ngunit ang iyong kagandahan ay namumukod-tangi sa lahat. Ngayon lamang ako humanga ng ganito. Nasaan sila? Yung mga babaeng nauna sa akin. Wala na. Lahat sila ay iniwan ako. Sana'y huwag mo kong iiwan, Laura. Dahil masasaktan ako ng labis. Iniwan ka? O baka naman pinatay mo sila? Hindi ako ipinanganak sa mundong ito para pumatay ng inosenteng buhay. Ang gusto ko lamang ay maging masaya. Kaya't nagbabakasakali ako na makatagpo ng may magmamahal sa akin. Hindi ako pwedeng tumingin sa mga mata niya. Kahit parang nangungusap ito at nagpapaawa. Sasakyan ko lang ang mga sinasabi niya at gustong ipagawa sa akin. Nakaantabay lang ang asin. Itong binigay ni Mang Tonyo. Nandito lang to sa bulsa ko. Kung sakaling gawa niya ako ng masama, isasaboy ko to sa kanya at tatakas ako. Anong iniisip mo? Tahimik ka yata. Wala naman. Malayo pa ba tayo? Nandito na tayo sa aking tahanan. Isang maliit na dampang parang laruan lang? Paano ka nagkasya rito? Halika. Pumasok tayo sa loob at ipapakita ko. Halika. Tumuloy ka, Laura. Nagulat ka ba? Maliit lang ang aking bahay sa labas. Ngunit kapag pumasok ka ay makikita mo malaki ito na parang isang palasyo. Ang magagandang disenyo, ang maliwanag na ilaw, ang magagandang kasangkapan, ang lahat ng yan ay para lamang sa'yo. Wow! Sinong mag-aakala na palasyo pala ang loob ng dampang yun? Puro ginto ang paligid. Tila na tahimik ka yata, Laura.
Hindi ka ba masaya sa aking tahanan? Maganda. Ganito ang disenyo na gusto ko sa bahay. Paano mo nagawa ang mga to? Katulad nga ng sinabi ko sa'yo, kaya kong ibigay ang lahat ng nais ng puso mo. Halika, meron pa akong ipapakita sa'yo. Ang silid na ito ay naglalaman ng mga damit para sa'yo. Hindi mo na kailangan pang magsuot ng mga lumang damit simula ngayon. Napakalaki naman ang kwartong to. At puno ng iba't ibang mga damit. May mga mamahaling pang bag. At mga sapatos. Paano nagkaroon ng mga ganito dito? Laura, nagustuhan mo ba? Gusto mo bang isukat ang mga damit? O gusto mo pang makita ang laman ng iba pang mga silid dito? Halika, ipapakita ko sa iyo ang aking mga sorpresa. Malapit na tayo, Laura. Hayan. Ang kwartong ito ay puno ng mga alahas, mga ginto, diamante, at iba pang mga mamahaling bato. Para sa iyo lahat ng mga yan. Kunin mo ang lahat ng gusto mo. Ang katabing pintuan naman ay naglalaman ng maraming pera. At katulad ng sinabi ko, ay pag-aari mo ang lahat ng makikita mo. Maganda. Pero hindi naman ako maluhong tao. Simpleng bagay lang, masaya na ako. Huwag kang mag-alala. Ipinakita ko lang sa iyo mga bagay na makakamtan mo habang buhay na kasama ko. Maganda. Bakit parang hindi ka masaya? Ha? Nagugutom ka na ba? Halika. Naganda ako ng espesyal na pagkain para sa iyo. Hala, napakaraming pagkain. At puro masasarap. Halika, Laura. Kumain na tayo. Alam kong nagugutom ka na. Lahat ng nandito ay mga paborito mong pagkain. Pasensya na, pero hindi ako nagugutom. Nag-aalala ako para sa papa ko. Huwag kang mag-alala para sa iyong ama. Maayos na ang kanyang kondisyon. Pinagaling ko na siya. Heto, tikman mo tong ubas. Ito ang pinakamatamis na ubas sa buong mundo. Ayoko. Gusto kong matulog. Masyado akong napagod sa paglalakad natin. Sige na. Kahit tikim lang. Tatanggihan mo ba ako? Kahit isang tikim lang nitong ubas na hawak ko. Ayoko. Mas gusto kong magpahinga. Sige. Kung yan ang gusto mo. Laura, kahapon ka pa hindi kumakain. Ano bang problema mo? Hindi ka ba masaya sa lahat na nandito? Kaya kong ibigay ang kaligayahan mo. Dito sa aking daigdig. Ang lahat ng bagay na gusto mo ay mapapasayo. Lucio, wala dito ang kaligayahan ko. Alam mo yan. Kung nalulungkot ka, ako rin, nalulungkot din ako. Lagi akong nag-iisa. Lagi akong malungkot at walang ideya kung gaano kalalim ang aking kalungkutan. Sana'y matutuhan mo kung mahalin dahil mahal kita at gustong gusto kita, Laura. Ang mga babaeng nauna sa akin, hindi ka nila iniwan, di ba? Namatay lang sila at nabulok dito. Isa kang immortal at magpapatuloy ang buhay mo sa mahabang panahon. Pero kami, ang mga katulad namin, mamamatay lang at papalitan mo lang ulit. Yun ang totoo. Lahat ng mga babaeng yun, naging malungkot dahil wala silang kalayaan. Lahat sila ay nakuha ang mga bagay na nais nila. Nahiga sa pera, natulog na may maraming alahas sa katawan, kumain ng mga pagkain nais nilang kainin. Ibinigay ko magandang buhay sa kanila. At kaya ko rin ibigay sa iyo ang lahat ng yon.
Lucio, sana maintindihan mo na hindi ito ang magpapasaya sa akin. Pangarap kong makapagtapos ng pag-aaral. Pangarap kong makapagtrabaho at paghirapan ang lahat ng bagay na nais kong makuha. Sana maintindihan mo yon, na wala dito ang buhay ko at wala sa mga bagay na narito ang magbibigay sa akin ng totoong kaligayahan. Akala mo ba, alam mo ang lahat ng nilalaman ng puso ko? Dapat alam mong humihingi ako ng kalayaan mula sa'yo. Paano kung ayaw kong paalisin ka? Paano kung gusto kong dito ka lamang manatili sa aking piling? Laura, may magagawa ka ba? Oo! Dahil ayoko sa'yo at hindi kita mahal. At lalong hindi kita kayang mahalin. Ayokong saktan ka dahil iniisip kong mabuti kang nilalang. Pero ang gusto ko lang naman, malaman mo ang totoo. Ang pag-ibig ay hindi ipinipilit. Hindi rin basta ibinibigay o nakukuha ng isang tao dahil ito ay nararamdaman ng puso. Paano mo masasabing pag-ibig ito kung wala akong ligayang nararamdaman? At alam kong hindi pag-ibig ang nararamdaman mo para sa akin. Naghahanap ka lang na makakasama dahil nalulungkot ka dito, Lucio. Palayain mo na ako. May pangarap ako na gustong maabot. Huwag mo naman sana yung ipagkait sa akin. Ayaw mo ba talaga sa akin? Kahit kaaya-aya ng aking anyo ay ayaw mo pa rin. Magustuhan mo pa kaya ang aking tunay na anyo? Mamahalin mo pa ba ako kung ganito ang aking itsura? Sabihin mo sa akin. Ano, Laura? Ito ba ang anyong magugustuhan mo? Lucio, bakit naging ganyan ang itsura mo? Kulubot na ang balat mo. At puro buhok ang buo mong katawan. Mapula ang mata mo, mahaba ang tenga at may tangil ka. Ano, Laura? Mas magugustuhan mo ba ako sa ganitong anyo? Mamahalin mo na ba ako, Laura? Sumagot ka! Tama na, Lucio! Itigil mo na to! At huwag na tayong magkasakitan pa! Palayain mo na ako! Pakiusap! Gusto ko nang umuwi! Mahawa ka sa akin! Tama na! Kung totoong mahal mo ako, huwag mo akong saktan! Palayain mo na ako! Umalis ka na, Laura! Hindi kita kayang saktan dahil mahal na mahal kita! Sige na! Umalis ka na, Laura! Umalis ka na! Si Laura, nagbalik na siya. Diyos ko po, ligtas siya. Laura, anak ko. Nakabalik na ako. Kumusta ang pakiramdam mo, Papa? Laura, anak ko. Papa? Maayos na ako, anak. Normal na ulit ang aking pakiramdam. Halos 1 linggo kang nawala. Talaga po? Gaano katagal? Parang 1 gabi lang naman ang inilagi ko dun sa tirahan ni Lucio. Ganun talaga. Mabilis na lumilipas ang oras sa ibang dimensyon. Mabuti na lamang at nakabalik ka na, Laura. Salamat po, Mang Tonyo. Siya nga pala, hindi ko nagamit itong asin dahil kusa akong pinalaya ni Lucio. Nangibabaw pa rin ang kanyang kabutihan. Mabuti naman at hindi kanya sinaktan. Ngayon ay alam niyo na
Maraming mga bagay sa mundo ang mahirap ipaliwanag. Ang kalikasan ay tunay na mahiwaga. Siguro naman ay magiging tahimik na ang lahat mula ngayon. Alam ko pong mahirap kalimutan ang pangyayaring ito. Pero maraming bagay ang natutunan ko. Umuwi na tayo, Papa. Oo, anak. Uuwi na tayo.